Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4471. Ikaw nga talaga iyan, Archfiend. Antigones. Ginulat ng pagbabagong anyo ni Archfiend Antigones si Ancient Ancestor nakaramdam ng matinding pagkagulat at galit sa kanyang dibdib. Hindi niya inasahan na papasok si Antigones sa Jade Spiritual Realm para gayahin ang anyo ng pinakapaborito niyang estudyante, pero mas nagulat siya nang hindi niya ito mapansin. Napangiti si Archfiend Antigones nang maramdaman niya ang galit ni Ancient Ancestor. Hindi na niya maitago pa ang tuwa at hinanakit habang nanlalamig na sinasabing, "Surprise! Sinasabi ko na nga bang hindi mo ako makikilala? Sinabi ko naman sa iyo na magkikita tayong muli, hindi ba? Oras na para pagbayarin kita sa pagpatay mo sa aking mga tauhan doon sa Imperial Sky Palace gamit ang iyong innate formation." Dito na lumipad ng mabilis si Archfiend Antigones para umatake, habang maririnig ang mga salitang ito. Sa ere, rumble, masyadong naging mabilis ang pagkilos ni Archfiend Antigones kaya hindi na nakapag-react pa rito si Ancient Ancestor. Malakas na tumama ang pag-atake ni Archfiend kay Ancient Ancestor na nakapagpa-atras sa katawan nito ng malakas, pagkatapos ng isang malakas na dagandong habang sumisirit ang sariwang dugo sa kanyang bibig. Kasabay nito ang panginginig at paghiwalay ng isang tila maltong anino na nagmula sa katawan ni Ancient Ancestor. Kapareho nito ang itsura ni Ancient Ancestor. Ito ay walang iba kundi ang diwatang kaluluwa ni Ancient Ancestor. 10,000 taon nang nabubuhay si Ancient Ancestor kaya wala nang kahit na sino ang makawawasak sa kanyang katawan. Pero sa huli, ang pinakaimportante pa rin sa lahat ay ang diwata nitong kaluluwa. Ikaw, gigil na tumingin si Ancient Ancestor habang hindi maitago ang galit na kanyang nararamdaman. Paano mo nagawang makapasok dito? Pinuprotektahan ng mga specialized na mga Royal Guard ang labas ng Jade Spiritual Realm kaya hindi siya makapaniwala nang makapasok dito si Archfiend Antigones. Nangangalahati na si Archfiend Antigones sa kanyang mga plano nang nanlalamig siyang ngumiti habang sinasabi na, "Mukhang kailangan ko nang sabihin sa iyo ang katotohanan. Nagkunwari akong isang tagapaglingkod ng fruit orchard para linlanggan ang dalawang mga bantay at makapasok dito, at pagkatapos ay agad kung ginamit ang diwatang kaluluwa sa lugar na ito para bumuo ng isang protective shield na nagkulong sa fiend kong aura." Hindi na naitago pa ni Archfiend Antigones ang pagiging arrogant nito nang magpatuloy siya sa pagsasalita. "At saka totoo rin ang balitang sinabi ko tungkol sa pagpunta ko sa Holy Sky Stone, pero ginawa-gawa ko lang ang tungkol sa pagpapabagsak ni Daryl sa Godly Region. Paano kita maiisahan kung hindi ko gagamitin ito?" Mangmang, napuno ng galit at hinanakit si Ancient Ancestor nang marinig niya ito. "Panipi, magaling. Ano naman ang pinaplano mong gawin pagkatapos nito?" "Simple lang naman." Nare-relax na sinabi ni Archfiend Antigones. "Panipi, kinulong ko ang diwata mong kaluluwa kaya wala nang haadlang pa sa akin. Wala nang kwenta ang Godly Region ngayong wala ka na. Hindi ako magagawang tapatan maging ng mga disipulo mong sina Nine Heaven Emperor at Empress." Nuwa, itinaas ni Archfiend Antigones ang kanyang kamay kung saan lumabas ang isang ray ng liwanag na bumuo sa isang kulay dugong kahon sa gitna ng ere. Nagmukha itong gawa sa mamahaling materyales na nababalot ng disenyo mula sa inukit na mga salitang Fiend, Ancient Ancestor. Nabalot ng tuwa si Archfiend Antigones noong mga sandaling iyon. "Panipi, ito ay walang iba kundi ang pinakaiingatang Soul Requiem Stone ng mga fiend na may kakayahang kumain at magkulong sa sinumang mahuli nito. Maaari nga na masyadong malakas ang diwata mong kaluluwa para mawasak, pero sapat na ito para ikulong ka habang buhay, at pagkatapos ay agad na ifinokus ni Archfiend Antigones ang buo niyang enerhiya sa Soul Requiem Stone. Dito,
na lumabas mula sa bato ang isang ray ng liwanag na bumalot kay Ancient Ancestor. Isang nakakatakot na puwersa ang biglang lumabas pagkatapos nito na kumapit sa diwatang kaluluwa ni Ancient Ancestor bago ito kaladkarin papasok sa bato. Nagmukhang seryoso ang diwatang kaluluwa ni Ancient Ancestor habang sinusubukan itong labanan ang bato, pero nakahiwalay na ito sa kanyang katawan. Kava hindi na siya nakalaban. Pasanapakalakas na paghatak ng bato. Archfiend Antigonus, nabalot ng matinding pagkagulat at galit si Ancient Ancestor nang makita niyang palakas ng palakas ang puwersang humihila sa kanya habang palapit siya ng palapit sa Soul Requiem Stone. Dito na niya nanlalamig na sinabing, hindi pa rin mapapabagsak ng mga fiend ang godly region kahit na ikulong mo pa ako sa batong ito. Hindi mo na kailangan pang alalahanin ang tungkol sa bagay na ito. Nakangiting sagot ni Archfiend Antigonus. Dito na niya muling pinatindi ang enerhiyang nagmumula sa bato kaya agad na lumakas ang kulay dugong liwanag sa paghatak kay Ancient Ancestor, at sa huli ay tuluyan naring na-absorb ng liwanag ang diwatang kaluluwa ni Ancient Ancestor. Nakulong ang diwatang kaluluwa ni Ancient Ancestor sa Soul Requiem Stone kaya agad na nagbago ang Jade Spiritual Realm nang magsama ang spiritual energy ng langit at lupa na bumuo ng isang bagyong gawa sa enerhiya. Dumiling ang kalangitan na para bang katapusan na ng mundo. Hindi naman nagpanik sa kanyang nakita si Archfiend Antigonus. Dito na niya itinago ang Soul Requiem Stone bago mabilis na lumabas sa Jade Spiritual Realm sa loob ng isang iglap. Kabanata 4472. Rumble. Hindi pa siya nakakaalis ng magkagulo ang spiritual energy sa loob ng Jade Spirit Realm. Dito na biglang nawasak ng tuluyan ang nakahiwalay na binuong Jade Spiritual Realm nang dahil sa tindi ng puwersang lumamon dito. Nabalot ng makapal na usok at alikabok ang hangin sa paligid. Dito na napadaan ang isang grupo ng mga nagpapatrulyang Royal Guard na napanganga sa kanilang nakita. Ano ang nangyayari? Mukhang may nangyari sa Jade Spiritual Realm. Nagkaproblema kaya si Ancient Ancestor sa gitna ng kanyang pagpapalakas. Markang paywa, huwag kang magsalita ng ganyan. Nagmamadaling tumakbo palapit ang mga nagbubulungang Royal Guard para tingnan kung ano ang nangyari. Pero, masyado pa ring makapal ang usok para makita ng mga ito ang paligid at masyado ring malakas ang puwersang bumalot sa Jade Spiritual Realm. Pagkatapos ng kalahating oras ay dahan-dahan na ring nawala ang alikabok sa paligid kaya nakita na rin sa wakas ng mga Royal Guard kung ano ang nangyari. Agad na nanlaki ang mga mata ng mga ito sa tindi ng takot at pagkagulat na kanilang naramdaman. Nakita nila ang wasak na Jade Spiritual Realm na nag-iwan ng kalat sa Orang. May lawak na 100 kilometro. Isang walang emosyong matanda at kulubot na imahe ang makikitang nakaupo, hindi gumagalaw sa gitna ng area na iyon. Ito ay walang iba kundi ang pisikal na anyo ni Ancient Ancestor. Wala nang pagkakaiba pa sa isang patay na nilalang si Ancient Ancestor. Ngayong wala na itong diwatang kaluluwa, agad na napalipad ang mga Royal Guard sa sobrang pagpapanik. Mayroong nangyari kay Ancient Ancestor. Dahil iyan ninyo, kinakailangan na nating ipaalam ito kay Emperor. Samantala, sa tuktok ng Phoenix Feather Mountain ng Great East, kasalukuyang nagpapatuloy ang laban sa pagitan ni Yvette at ng Fiend Martyr na si Thoth. Parehong sumabog sa tindi ng kanilang mga enerhiya ang dalawa habang dumidilim ang kalangitan at nababalot ang paligid ng makapal na alikabok at nagliliparang mga bato na parabang katapusan na ng mundo. Kahit na may kasamang mga Royal Guard si Yvette, hindi pa rin nila nagawang higaitan si Thoth. Nagpakita naman si Thoth ng isang malademonyong ngiti bago magliwanag ng husto ang kulay dugong ilaw sa kanyang paligid na nakapagpatalsak sa mga kasamang Royal Guard ni Yvette sa layong 100 metro palayo. Malakas na bumagsak ang katawan ng mga ito sa lupa habang namumutla ang kanilang mga mukha at nauubusan ang kanilang mga katawan ng lakas para
Sumali pa sa laban. Tanging sina Yvette at Toth na lang ang naiwang lumulutang sa gitna ng ere. Nang inig ng bahagya ang katawan ni Yvette nang makita niya ang sitwasyon sa kanyang harapan, dito na siya nakaramdam ng galit at panik sa kanyang dibdib. Magiging mahirap para sa kanyang harapin si Toth nang walang kahit na anong tulong mula sa ibang cultivator. Tumawa nang nakatingala si Toth habang ipinapakita ang malademonyo nitong mukha ng maramdaman niya ang pagpapanik ni Yvette. Dito na kumislap ang mga mata ni Toth sa sobrang tuwa. Iniisip mo ba na matatalo mo ako dahil mayroon kang fiend na kaluluwa? Traidor ka. Hindi mo ako magagawang pantayan. Dito na lumipad ng mabilis si Toth sa ere para atakihin si Yvette na parang isang kulay dugong bulalakaw. Masyadong naging mabilis ang paggalaw ni Toth kaya maaari na itong makarating sa harapan ni Yvette anumang oras. Hindi naman nagawang ilagan ni Yvette ang pag-atake kaya wala na siyang nagawa kundi gamitin ang enerhiya mula sa fiend niyang kaluluwa para salubungin ang pag-atake nito. Hindi nagpadalos-dalos si Yvette habang ginamamit ng husto ang enerhiya mula sa fiend niyang kaluluwa, at pagkatapos ng isang segundo ay agad na tumama sa isa't isa ang pag-atake ng dalawa. Isang nakabibinging paghampas ang naramdaman ni Yvette na pumasok sa kanyang katawan bago siya mapa-atras ng 50 hakbang paatras. Kasabay nito ang pagpapakita ng ilang bakas ng chaos takeover sa fiend soul ni Yvette. Mabuti na lang at nakabisado na ni Yvette ang tiyan, kaya magagamit na niya ito para pigilan ang epekto ng chaos takeover sa kanyang katawan. Masyadong malakas ang fiend mortar na iyon para sa kanya. Tumitig ng husto si Yvette kay Toth habang kumakabog sa sobrang pagkagulat ang kanyang puso habang hinahabol ang kanyang balanse. Nag-improve ng husto ang lakas ni Yvette hanggang sa maging isa na ito sa pinakamalakas sa buong 9 mainlands mula noong makuha niya ang pamanang fiend na kaluluwa ng kanivang ninuno. Pero si Toth pa rin ang kanyang kalaban kaya hindi niya pa rin ito magagawang pantayan. Gusto mo pa rin bang lumaban? Umangat ang magkabilang gilid ng bibig ni Toth para gumawa ng isang walang awang ngiti. Wala kang kahit na anong panama sa akin kahit na gaano ka pa kalakas dito. Napakagat na lang sa kanyang labi. Ang hindi sumasagot na si Yvette. Na-frustrate siya ng kaunti. Hindi na dapat niya inatake ng biglaan si Toth. Dahil dito ay nararanasan na niya ang consequence ng kanyang ginawang aksyon. Pero hindi pa rin niya ito pinagsisihan. Gusto ng mga fiend na pabagsakin si Daryl. Kaya paano niya magagawang panuuri na magtagumpay ang mga ito nang walang ginagawa na kahit ano. Bilang isa sa mga babae ni Daryl, mangmang kang babae ka. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Toth. Nang makita niyang hindi sumusuko si Yvette, agad na sumabog ang enerhiya ng fiend sa kanyang katawan habang sumusugod muli rito. Nang hihina na ng husto noong mga sandaling iyon si Yvette pero agad pa rin siyang kumagat sa kanyang labi habang sinasalubong ang pag-atake ni Toth. Hindi maaaring yumuko ang babae ni Daryl sa anumang uri ng kasamaan. Samantala, nagpaalam naman sina Daryl, Celine at Queenie kay Cumulonimbus kinaumagahan para maglakbay pabalik sa kontinente ng Gaia, pero ilang kilometro pa lang ang silang nakakalayo sa Thunderwind Town, nang biglang mapahinto at mapasimangot si Daryl. Dito na siya humarap at tumingin sa direksyon ng Great East. Kabanata 4473. Bayaw. Hindi na naiwasan pang mapatanong ni Queenie sa sobrang pagtataka. Bakit tayo huminto? Ikaw, habang nagsasalita, sinundan ni Queenie ang tingin ni Daryl hanggang sa gulatin siya ng eksena na kanyang nakita. Kasabay niyang napatigil si Celine sa sobrang pagkagulat. Bumalot ang madilim na kalangitan sa Great East habang kumikislap ang isang kulay dugong ray ng liwanag. Nang paulit-ulit sa gitna ng mga ulap, masyado nang matindi ang nakakatakot na enerhiyang kumalat sa Great East kaya mararamdaman na ito ng kahit na sino sa malayo. Masyado namang nakakatakot ang enerhiyang iyan. Pagkatapos ng ilang segundo ay nagising na rin sa katotohanan si Celine.
Hindi nito naiwasang sabihin, na, mukhang nagmumula ang enerhiyang ito sa isang fin. Hindi na naitago pa ni Celine ang kanyang pagtataka, masyado itong kakaiba, hindi pa ba nakakaalis si Archfiend Antigonus sa 9 Mainlands? Namatay na rin naman si Skylar Blanc, hindi ba? Kaya kaninong enerhiya ang kumakalat sa lugar na iyon? Tumanggo naman ang sumasangayong si Daryl, isa nga itong enerhiya na nagmula sa Fiend at masyado rin itong malakas. Nag-isip ng bahagya si Daryl bago ito gumawa ng desisyon. Tingnan natin, wala nang ibang gusto pa si Daryl, kundi bumalik sa pamilya Carter sa lalong madaling panahon. Sa bagay, napakatagal na rin ang panahong nakalipas mula noong huli niyang makita sina Chester at Dax. Pero, masyado pa ring kakaiba ang pagpapakita ng mga Fiend sa lugar na iyon, kaya hindi niya ito dapat na maliitin. Maliban pa ito sa hindi magandang nararamdaman ni Daryl sa nangyari. Kaya mas minabuti niyang tingnan at alamin kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa lugar na iyon. Nagpakita naman ng tingin sina Celine at Queenie bago sila nagmamadaling sumunod kay Daryl. Pagkatapos ng ilang minuto ay nakasalubong nila ang isang imahe na nagmamadali at nag-aalalang naglalakad sa mula sa direksyong iyon. Nanliit ang mga mata ni Daryl habang inaalam kung sino ito. Dito na, nagdilim ang kanyang mukha habang nagsasara ng husto ang kanyang mga kamao. Kasabay nito ang pamumula ng mukha ni Celine at Queenie sa sobrang kahihiyan. Ito ay walang iba kundi si Sergio na tumakas mula sa Phoenix Feather Mountain. Pinagloloko mo ba ako? Nakita na rin ni Sergio ang tatlo noong mga sandaling iyon. Naple-eared na lang ang kanyang ulo sa sobrang pagkagulat habang walang magawang nagbabago ang kanyang itsura. Minalas talaga siyang makasalubong ng tatlo pa niyang mga kaaway doon. Matutuwa ng husto si Sergio kung nangyari ito 2 araw na ang nakalilipas. Masyado pang mahina si Daryl at ang 2 mga babae. Noon kaya hindi siya mapapantayan ng mga ito, pero nag-iba na ang lahat. Noong mga sandaling iyon, naramdaman ni Sergio ang pagbalik sa dati ng mga lakas nina Queenie at Celine. Masyado ring nakakagulat ang kakaibang aura na lumabas sa katawan ni Daryl na parabang nagbago ito ng anyo, tuldok. Kailangan na niyang tumakbo. Nagising sa katotohanan si Sergio matapos matigilan sa sobrang gulat. Ng 2 segundo, dito na siya tumalikod at lumipad ng napakabilis habang hinihiling na tubuan siya ng pakpak para makalayo. Sa 3, gusto mong tumakas. Senggal ni Daryl. Agad niyang ginamit ang kanyang enerhiya para harangin si Sergio sa gusto nitong daanan. Kasabay nito ang paglipad ni Celine at Queenie para paligiran si Sergio. Sergio, tumingin si Daryl kay Sergio at ipinakita ang bahagya niyang pagngiti habang sinusubukang pigilan ang pagsabok ng galit sa kanyang dibdib. Gusto mong tumakas? Hindi ba't gusto mo kaming hulihin? 2 araw na ang nakalilipas, pero bakit parang ikaw na ang tumatakbo mula sa amin? Nagalit siya ng husto noong maalala niya kung paano sinubukang pagsamantalahan ng lalaking ito si Celine. 2 araw na ang nakalilipas, napalunok na lang ang napipilitang ngumiti na si Sergio nang maramdaman niya ang aura ni Daryl. Kagalang-galang ang Master Darby. Hindi ko alam kung sino po kayo noon. Patawarin niyo po ako sa nagawa ko sa inyong 3. 2 araw na ang nakalilipas. Isa lang po akong ordinaryong cultivator, kaya pakawalan niyo na po ako. Nakaramdam ng pagkaagrabyado ang nagmamakaawang si Sergio noong mga sandaling iyon. Inakala niya na magagawa niya ang lahat sa sandaling makuha niya ang lakas ni Kendall, pero nagawa niya pa ring banggain ang tinitingalang si Daryl Darby, kaya kinakailangan na niyang harapin ang consequence ng kanyang ginawa. Nanlamig naman ang itsura ng hindi sumasagot na si Daryl. Bayaw, hindi na nakapagpigil pa sa kanyang sarili si Queenie. Tumuro ito kay Sergio habang sumisigaw na sinasabing, bakit nag-aaksaya ka pa ng laway sa isang walang kwentang lalaki na kagaya niya? Patayin mo na lang siya. Tumitig siya ng gusto kay Sergio habang nagsasalita. Siguradong nakuha na ni Sergio ang
punks baby niya at ng kanyang master. Kung hindi lang naging maparaan si Daryl sa naging karera nila ni Sergio, 2 araw na ang kalilipa, nanigas na rin ang itsura ni Celine sa tindi ng hinanakit at galit na kanyang naramdaman habang pumapatay na. Kumikislap ang kanyang paningin, hindi na siya nagsalita pa ng kahit na ano habang binubunot ang mahaba niyang espada na kanyang itinusok sa dibdib ni Sergio. Mamatay ka nang, hayop ka. Agad na naparalisa at napaluhod si Sergio nang makita niya ang espada ni Celine bago pa ulit-ulit na iuntog sa kayuyuko ang kanyang ulo sa lupa. Huwag niyo po akong patayin, huwag po, magsasabi po ako sa inyo ng isang lihim kung hahayaan niyo po akong mabuhay. Pakiusap. Kabanata 4474. Agad namang itinigil ni Celine ang kanyang espada sa pag-atake habang kumukunot ang kanyang noo. Kasabay nito ang pagkislap ng mga mata ni Daryl habang nanlalamig na. Nagtatanong ng, anong lihim? Huminga naman ng malalim si Sergio bago panasan ang malamig niyang pawis habang tumuturo sa kanyang likuran. Ang Phoenix, Feather Mountain, mayroong nagpunta roon na nagpakilalang isa sa 12 Fiend Martyrs. Sinabi nito na nagpunta siya sa 9 mainlands para hanapin ka. Dito na nag-iingat na tumingin si Sergio sa direksyon ni Daryl. Hinahanap ako. Nagtataka namang napahinto sa pagsasalita si Daryl bago ito nanlalamig na sumanghal kay Sergio. Panipi, matagal na akong kalaban ng mga Fiend kaya hindi na ako masusurpresa kung magpupunta sila rito para hanapin ako, kaya wala nang kahit na anong lihim sa mga sinabi mo. Habang nagsasalita, sinenyasan ni Daryl si Celine na ipagpatuloy ang kanyang pag-atake. Tumanggo naman si Celine bago muling iangat ang mahaba niyang espada. Hindi, huwag po, nagpapanik na sinabi ni Sergio habang wala sa sariling ikinakaway ang kanyang mga kamay. Hindi pa po, ako tapos, nakasalubong ko po ang isang magandang babae sa bayan na napapaligiran ng napakalakas na mga bantay. Tumingin si Sergio kay Daryl habang sinasabi na mayroon din pong Fiend na kaluluwa ang babaeng iyon. Mukhang kabilang din po ito sa lahi ng mga Fiend pero sinabi niya po na isa raw po siya sa mga babae ninyo. Kasalukuyan na po niyang nilalabanan ang Fiend Martyr na sinasabi ko po sa inyo, kasama ng kanyang mga bantay. Nagpakita ng ilang may ingat na tingin si Sergio kay Celine habang nagsasalita. Natatakot ito ng husto na baka bigla siya nitong atakihin. Napatayo naman si Daryl ng diretsyo habang iniisip ang impormasyon na kanyang natanggap. Isang magandang babae na nagtatanglay ng Fiend na kaluluwa. Maaari kayang si Yvette ang isang ito. Habang nag-iisip, dito na biglang nagdemand si Daryl si Sergio. Sabihin mo sa akin kung ano ang itsura niya. Masyado nang matalino si Daryl kaya malalaman niya kung nagsisinungaling sa kanya si Sergio. Kaya agad niya itong tinanong ng detalye tungkol sa babae na kanyang tinutukoy. Hindi naman nagtago ng kahit na ano si Sergio habang detalyadong sinasabi ang itsura ni Yvette. Grabe, kumabog ng husto sa sobrang tuwa si Daryl nang marinig niya ang impormasyong iyon. Si Yvette nga ang tinutukoy nito. Habang nasa gitna ng kanyang emosyon, tiningnan ni Daryl mula ulo hanggang paa si Sergio. Ano ang ginagawa mo rito ngayong naglalaban? Pala sila ngayon ng Fiend Martyr na sinasabi mo. Ako, dito na nagkaroon ng hindi mabasang itsura sa kanyang mukha si Sergio. Habang nagpapakita ito ng isang mapait na ngiti. Masyado pong nakakatakot ang Fiend Martyr na iyon. Kaya wala na po akong maitutulong sa kanya. Nawala na ang pagka-arrogant at bastos na itsura ni Sergio. 2 araw na ang nakalilipas, isa na lang itong kaawa-awang mangmang na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Dito na nagdilim ang itsura ni Daryl. Kasabog nito ang biglang pagsigaw ni Celine. Dadalhin na sa impyerno. Walang kwentang hayop ka. Agad na humiwas sa ere ang mahaba niyang espada habang kumakalat sa paligid ang kanyang boses. Ito na ang katapusan ni Sergio. Natakot ng husto si Sergio pero masyado pa rin siyang tuso para maitago ang ilang mga alas sa kanyang sarili. Tatusok na ang blade sa kanya nang bigla siyang tumuro sa
Likuran ni Daryl habang sumisigaw. Nang, hindi ako makapaniwalang. Nakatakas ang magandang babae na. Ito, kasabay nito ang paggamit ng nagmamadaling si Sergio sa kanyang internal energy. Nakatakas si Yvette. Nag-aalala si Daryl kay Yvette kaya agad siyang napatingin ng walang pag-aalinlangan noong marinig niya ang sigaw ni Sergio. Kasabay niya ring napatingin sina Celine at Queenie. Agad silang nagalit nang wala silang makita sa kanilang likuran. Hindi na napigilan pa ni Daryl ang kanyang galit. Ang lakas ng loob ng hayop na si Sergio para lokohin sila ng ganito. Kaya agad siyang humarap kay Sergio sa sobrang galit. Pero sapat na ang nagamit na internal energy ni Sergio para maglabas ng isang nakalalasan at kulay berdeng hamog na bomb alot sa kanyang katawan. Isa ito sa mga nakuha niyang teknik ng maabsorb niya ang lakas ni Kendall. Masyadong makapal ang hamog na ito na hamarang sa paningin ni Daryl at ng dalawang mga babae. Napamura na lang si Daryl sa kanyang sarili habang kusang inaangat ang kanyang kamay para gumawa ng isang protective shield na magpo-protekta sa kanya at sa dalawang mga babae mula sa hamog. Habang umaatres at lumalayo ang mga ito sa lason, agad na gumawa ng isang mabilis na paggalaw ang nakayukong si Sergio, nang walang pag-aalinlangan ng gawin iyon ni Daryl bago ito makatakas. Palayo, na-realize lang nila na wala na si Sergio nang mawala ang nakalalasong hamog na ginawa nito. Nakakagalit, napapadyak na lang si Queenie sa sobrang hinanakit at galit na nagpakita rin sa buo niyang mukha. Masyadong tuso ang hayop na iyon. Nahuli na nila ito pero nagawa pa rin nitong tumakas. Hindi na rin naitago pa ni Daryl ang kanyang galit. Isinara niya ng husto ang kanyang mga kamao habang humihinga ng malalim at sinasabi na hayaan na muna natin ito at magpunta sa Phoenix Feather Mountain. Wala nang iba pang gusto si Daryl kundi habulin si Sergio pero mas importante pa rin dito ang kasalukuyang sitwasyon ni Yvette. Kabanata 4475. Sige, dito na tumanggo sa isa't isa ang sumasangayong sina Celine at Queenie. Nagmamadaling sumugod ang tatlo, papunta sa direksyon ng Phoenix Feather Mountain pagkatapos ng isang segundo. Samantala, sa Phoenix Feather Mountain, kasalukuyan pa ring nasa gitna ng matindi nilang laban sina Yvette at Toth. Isang oras na silang naglalaban, kung saan nang hina si Yvette sa bawat segundo na lumipas. Namumutla na ang kanyang mukha habang malapit nang sumuko ang kanyang katawan. Sa totoo lang ay dapat mo nang purihin ang sarili mo matapos mong tumagal ng ganito sa harapan ko. Naubos na ang pasensya ni Toth. Habang nanlalamig na sinasabi ang mga salitang iyon, dito na niya ginamit ang fiend niyang enerhiya na sumabog sa kanyang katawan, agad, na nagdilim sa buong Phoenix Feather Mountain na parabang nagawa nitong gabi ang paligid. Agad na nanginig ang katawan ni Yvette habang kumakabog ng husto. Ang kanyang dibdib nang maramdaman niya ang pumapatay na aurang lumalabas sa katawan ni Toth. Siguradong hinding-hindi niya mapapantayan ng anumang itinatagong teknik ni Toth kung mayroon man itong magagamit laban sa kanya. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Toth. Itinaas nito ang kanyang mga kamay na nakapagpatigas sa enerhiya sa kanilang paligid bago ito bumuo ng isang kulay dugong blade na gawa sa liwanag. Binuo ang blade na ito ng enerhiya mula sa fiend niyang kaluluwa na nagkaroon ng habang umabot sa 100 metro. Isa na ito sa mga ultimate technique ng mga fiend na nakilala sa tawag na Bloody Fiend Cleave. Sinabi ko na sa iyo na wala kang panama sa akin, sabi ni Toth habang nakatitig ng husto kay Yvette. Nanlamig ang kanyang tingin habang sinasabi na binigyan kita ng pagkakataong isuko ang iyong sarili. Pero nagmatigas ka pa rin sa akin. Hindi mo na ako masisisi sa gagawin ko sa iyo ngayon. Itinuro ni Toth ang kanyang daliri sa direksyon ni Yvette habang naririnig ang kanyang boses sa ere. Dito na gumawa ng isang nakabibinging tunog ang Bloody Fiend Cleave na palm unit sa kalangitan habang sumusugod papunta sa direksyon ni Yvette. Phew! Hindi naman nag-isip pa ng kung ano si Yvette. Agad niyang ginamit ang
Buong enerhiya ng fiend na natitira sa kanyang katawan para gumawa ng isang protective shield na sasalag sa pag-atakeng iyon. Pero masyado pa rin talaga itong mahina kung ikukumpara sa ginawang pag-atake ni Thoth. Sa loob ng isang iglap ay mabilis na gumuhit ang Bloody Fiend Cleave. Agad nitong binasag ang protective shield habang sumisigaw si Yvette. Nang malakas, tumalsik ito sa layong 100 metro palayo bago bumagsak ng malakas sa lupa. Kahit na nagawa niyang magkaroon ng enerhiya sa kanyang fiend na kaluluwa, hindi pa rin ito tuluyang namamaster ni Yvette kaya agad niyang nagamit ang malaking bahagi nito nang makipaglaban siya kay Thoth. Kaya hinding-hindi niya magagawang tapatan ng anumang ultimate technique na gagamitin ni Thoth laban sa kanya. Kagalang-galang na binibini, nagugulat na sigaw ng mga Royal Guard. Sinubukan ng mga itong sumugod para tumulong pero nasugatan silang lahat ng husto. Noong mga sandaling iyon, nanghina ng husto ang kanilang mga katawan, na para bang hindi na sila makakatayo. Panang diretsyo, mukhang ito na ang katapusan ng ating laban. Tawa ng tumitingalang si Thoth sa kalangitan bago ito tumitig kay Yvette. Gamit ang arrogant at natutuwa niyang mukha, sasama ka sa akin. Habang hinihintay ko ang pagpapakita ni Daryl Darby, habang nagsasalita, dahan-daang nilapitan ni Thoth si Yvette. Nabalot ng nakakatakot na enerhiya mula sa fiend niyang kaluluwa ang buong Phoenix Feather Mountain. Grabe, ito na nga talaga ang katapusan niya. Habang papalapit si Thoth, napakagat na lang si Yvette sa kanyang labi habang pilit na nagpapakita ng kalmadong itsura sa kanyang mukha ng inig ang kanyang katawan habang walang magawang kumakabog ang kanyang dibdib. Mas pipiliin niya pang mamatay kaysa maging pain sa gagawing bitag ni Thoth kay Daryl. Kasabay nito ang pagangat ng desperasyon, galit at kawalan ng pag-asa sa dibdib ng mga Royal Guard. Pakawalan mo siya. Nasa harapan na ni Thoth si Yvette. Noong mga sandaling iyon at sesilyuhan sana nito ang mga akupoint ni Yvette nang makarinig siya ng ingay hindi kalayuan sa kanila. Dito, na niya nakitang sumusugod ang tatlong mga imahe sa kanilang pwesto. Ito ay walang iba kundi sina Daryl, Celine at Queenie, ang kagalang-galang na pianist. Nang inig ang imahe ni Yvette habang kumakabog ang kanyang dibdib sa sobrang gulat, si Celine at Queenie lang ang kanyang nakilala dahil sa nagbagong itsura ni Daryl na sinamahan pa ng kulay dugong mga marka sa mukha nito. Nagulat maging ang mga Royal Guard. Sa kanilang nakita, nagpakita ang mga ito ng hindi mabasang itsura sa kanilang mga mukha. Dumating na ang tinitingalang kagalang-galang na pianist, pero hindi pa rin ito magagawang pantayan ang Fiend Martyr na iyon kahit na gamitin pa niya ang buo niyang lakas. Bahagyang huminto si Thoth bago nanlalamig na sumenghel ng nairoon pang tatlo na gustong mamatay ngayong araw. Kagaya ni Yvette, hindi niya rin nakilala si Daryl. Inakala niya na padaang mga manlalakbay lang ang tatlong tao na ito. Tumitig ng husto ang nasasaktang si Daryl kay Yvette matapos niyang makita ang namumutla at nanghihina nitong itsura. Yvette, sigaw ni Daryl gamit ang nagsisising tono ng kanyang boses. Masyado nang matindi ang pinagdaanan mo. Yvette, patawarin mo sana ako sa huli. Kung pagdating dito, naple-iyad naman ang katawan ni Yvette sa sobrang tuwa at pagkagulat. Ikaw, to be continued.